Nona, isa sa mga sinasabi nila mga di magandang epekto ng vegetarian diet is yung hindi raw makukuha yung kailangan nating protein sa ating body. No? How true is that? Actually, walang katotohanan yung, again, misconception na yun. Ang pinag-uusapan natin dito is how much protein do we really need, di ba? So, kasi, bakit worried ka na, kapag naging vegetarian, therefore, less ang protein na makukuha, sapagkat karamihan ng tao ay walang kaalaman tungkol sa RDA, yung tinatawag na yung recommended dietary allowance o gaano karami ba talagang protein ang ating kailangan. Sa totoo lang, ang ating recommended ng tao para sa isang adult ay 40 to 65 grams of protein lamang talaga. So, ibig sabihin no, na makukuha pa rin sa yung protein na kailangan ng katawan from vegetables, right? Yes. Ano ba yung mga advantages or disadvantages kung meron man of being a vegetarian? So let's start with the good points. Okay, ang una-una niyan, pagka vegetarian ka, automatically, bawas ka na o iwas ka na sa mga harmful elements from the meat diet, no? Katulad ng mga cholesterol, saturated fat, mga carcinogens, etc. Kasi kapag meat, tagtag talaga ng di ba, mga harmful elements. Okay. Pangalawa, itong mga gulay, nagpo-provide na to sa atin ng mga basic nutrients na kailangan ng ating katawan. Kumbaga, kompleto na. Pangatlo, ito ay morally responsible na diet. Ibig sabihin nito ay mag-iwas to sa pananakit sa mga animals. At pang-apat, itinatawag na economical. Murang-mura talaga siya compared sa meat food, di ba? Mas mahal siya. Okay, so maganda yung na-mention mo na apat na advantages. How about, meron ka ba nakikita na disadvantage nito? Oh, well, kung ako tatanungin mo, walang disadvantage. Kumbaga, from all angles, panalong-panalo kapag vegetarian diet. At pag naman meat diet, all these advantages. Actually, may nabasa nga ako article na ang digestive system ng tao now is designed for a vegetarian Yeah, diet. that's true. Oo, tama yan. Okay, now one reason bakit di gaanong popular yung pagkain ng gulay is because of the taste, no? Kasi alam nyo, based on a survey done by the Food and Nutrition Institute, pababa yung gulay consumption natin mga Pilipino. Actually, from 135 grams of vegetables per day noong 1978, we are now just at 110 grams ng gulay kada araw. So, bumaba ng 35 grams. And it's a very sad fact. Karaniwan sinasabi ng tao kapag gulay hindi masarap. Hindi dahil sa walang lasa o kaya hindi masarap ang gulay. Simula pa nung unang panahon hanggang ngayon hindi nagbabagong lasa ng gulay. Masarap pa rin siya, masustansya, malinamnam. Ang problema, ang mga tao, more and more ang mga tao ngayon nagiging urbanized na. Ibig sabihin, ga-adapt na sila ngayon ng more westernized lifestyle. Ibig sabihin yung mga nauuso na yung mga fast food diets. Kaya ang mga tao ngayon, palayo na ng palayo dun sa mga traditional na pagkain. Okay. Or maybe it's just a matter of preparation, right, Nona? And I know that you are an expert pagdating sa culinary aspect, right? And you actually wrote a cookbook, you published a cookbook series. Can you tell us more about that, Nona? Okay. A cookbook series. Okay, yung aking cookbook series, tinatawag, ito'y pinamagatan gulay, no? Napakaganda, swak na swak doon sa atin topic ngayon. Ito ay composed of gulay, book 1, 2, 3, and 4. So, bawat isang libro nito ay binubuo ng mga more or less 120 recipes. Meron ako doon soups, main dishes, snacks, desserts, and Desserts, salads. pwede rin na desserts. Okay, yeah, mga eggless desserts, yeah. So where is it available, yung gulay series natin? It is available online. Ito in Amazon at saka Smashwords. Yun. So kung nais nila mag-purchase o bumili, they can just go to my author's page. Okay, Nona, maraming salamat sa pag-guest mo ngayong umaga ito. Nona, if merong interesado to learn more about your recipes, about vegetarianism in general, how can they get in touch with you? Saan sila? Anong number na pwede nilang kontakin? Well, what they can do is they can just Google me, so search me sa Google, i-type lang nila doon, Nona Lema Gulay Cookbook. Nona Lema Gulay Cookbook. Okay, maraming salamat again.